na po ng Korte Suprema ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pakinggan po natin ito napakagandang balita na ito, mga kareaksyon. Woohoo! Tutasin! Yuhuu! Naku po, eto na po. Samantala, iginiit naman ng Korte Suprema na hindi na pwedeng iapila ang desisyong nagdeklarang labag sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Naku po. Steve! Yes, Tony, hindi natatanggapin pa ng Korte Suprema ang namang motion o apila sa desisyong pinagtibay ng Korte Suprema na nagbabasura sa motion for reconsideration ng Kamara na umihiling na gawing valid ang ikapat na Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ni Atty. Gabil Tumaiting, tagapagsalita ng Korte Suprema, na pwede pa rin sampahan ng impeachment complaint ang pangalawang Pangulo sa Pebrero 6 kung kailan matatapos ang one-year bar rule. Sa desisyon, nilinaw din ng Korte Suprema na ang unang tatlong impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ay hindi na isama sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session days. Ang session day ay tumutukoy sa calendar day na may sesyon ng Kamara at hindi lamang bilang legislative session day. Base naman sa kaso ng Gutierrez versus House of Representatives, binigyan din ng Korte Suprema na para umandar ang one-year bar rule ay dapat kapag naipasa na sa Committee on Justice. Hindi na isama sa order of business sa loob ng 10 session days o walang articles of impeachment na naipadala sa Senado bago mag-adjourn ng Kamara, CNDA. At yan ang palitang kumpirmado. Sigurado, itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Naku po, o anong gagawin natin ngayon? Tutasin, wala na. Magpapile kayo ng panibagong impeachment. meron pa kayong pagbigay sa mga congressman? Meron pa kayong mga perang i-contribute, may distribute sa mga congressman? Tamba? Meron pa? Wala na. O pag wala na impeachment. Pero pag meron pa, tuloy ang impeachment. Meron pa? O wala na? Wala na. Ito na. Ito na po mga reaksyon. Alright, reaction TV Vince nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga reaksyon. Ako po, Supreme Court, ibinasura na po ang apila ng mga tuta ni Taning, ng mga kampo ni Taning, mga reaksyon dyan sa may kongreso, mga reaksyon. Ibinasura na po ng Supreme Court. Ito po, pakinggan po natin ang napakagandang spokesperson ng Supreme Court ba to? Naku po. Denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Unconstitutional. Narinig po ninyo mga reaksyon. Ayan na po ang final decision po ng Supreme Court. Ibinasura po yung pong inihintay ni Tutasin. Tutasin. Gusto po niyang ituloy ang impeachment sa Senado. Tutasin. Anong gagawin natin yung Tutasin, ha? Ibinasura na po ng Supreme Court yung apila ng mga pro-impeachment laban kay VP Sara. At heto na naman ang mga taga-Makabayad Black. Yung mga kampo ng mga makakaliwa, yung mga supporter ng mga CPP, mga kareaksyon. Meron na naman daw po silang panibagong renewal of impeachment. Meron bang ganun? I-renew nyo lang yung binasura ng Supreme Court? I-renew nyo? Para bagang, hindi i-renew namin. Malay natin, umandar ngayon, di ba mga kareaksyon? Nakakahiya na kayo. Lahat po ng gustong ma-impeach si VP Sara, nauubusan na po kayo ng oras. Ayan po ang desisyon ng Supreme Court. Unconstitutional daw po mga kareaksyon. Ito, tatagalugin po natin, ha? Affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Aguila took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on duty. The court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance. Okay, wala na po. In short, wala pong nangyari dyan sa impeachment nila laban kay VP Sara Duterte. Tutasin, sorry sa'yo, Tutasin. Sorry sa'yo, Tutasin. Magitbulaga ka na lang, Tutasin, oo. Huwag ka nang masyadong magyayabang-yabangan niya sa Senado. O, di ba? Wala na. O, ito si VP Sara, nawawala daw si Bongbong Marcos. Ako po, nawawala po si Bongbong Marcos. Ito po si VP Sara Duterte. VP Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Nako, galit na po si VP Sara. Nawawala. Asan si BBM? No, si BBM daw, mga reaksyon nasaan? Merong nagko-comment na critical siya. Merong nagko-comment na hindi na uminto ang pagdurugo niya sa tumbong. Merong nagko-comment na marami po nagko-comment. At alam po ba ninyo sino po ang nasaktan sa pagkaka-hospital ni Bongbong Marcos? Dahil karamihan po sa buong Pilipinas nangangarap po na itong si Bongbong Marcos hindi naman mamatay. Hindi naman yung magkasakit. Yung bumaba na lang at mag-resign nakakarma na siya. Nakakarma na po sila mga kareaksyon. Nakakarma na sa ginagawa nila. Ang tanong, ang sagot. Ano ang sagot? Ano ang tanong? Ang tanong. Ang kulit, ano? Ang tanong.
Bongbong Marcos, lahat ng Pilipino, halos lahat ng Pilipino, ay ayaw ka na. Bumaba ka na. Nasaan ka? Napapaligiran ka na ng mga flood control. Ito po mga reaksyon, ulitin natin. Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Nasaan si BBM? Nasaan? Asan si BBM? Hindi ko po alam, ma'am. Wala akong alam dyan. Mo ba? I think he's under medical center. Oh my last Wala siya ikuan? Public events? Oo. Baka mapapagalitan. Napapagalitan po si BBM. Wala siyang public events, hindi siya nagpa-public events. Walang yayan. Puro lang pag-aadik-adik ang ginagawa niya. wala pa siyang public. Ano ba? Sumogid ito ingon ni Senator Amy sa iyahang statement na may nagkakasakit dahil What? hindi inaalagaan. Nakuha mo, ma'am. Ano ginang kinabuhi, yun? Ano ginang kinabuhi, yun? Pagka nang walay kanang tinud-anay Tinud-anay. nga nagtanaw Na para nagtanaw. sa imuhang kaayuhan. Hindi ko pa naintindihan yun. Nung sinabi kong hindi ko naintindihan, natawa si VP Sara, no? Si Moishi Kiling nag-interview na kay San Pedro. Makatawa man gawa ning mga Bisaya, oy. Kay kanang, ang joke na to ba? Kasabot. Ulagi niya sa uban nung kanang offended. Offended na sila kaayo. Pagkahuman, kanang yaga-yaga sa Bisaya. Kanang, di lang siguro nato seryosohon tanan. Sabton ang kultura ba? Inclusive mang kahata nga katawhan, sabton ang kultura. Kung ang kultura sa mga Bisaya, magyaga-yaga, dagan kaayo mga pakatawa, di siguro ma-offend dayon ang ubang tao. Hindi naman po kami na-open, VP. Naintindihan po namin kayo, VP, oh. Mag-a-apply na nga ako ng Bisaya citizenship niyan, eh. Huwag po, mag-a-apply ako ng Bisaya citizenship. Para naman parehas na kami Bisaya ni VP Sara Duterte, di ba? Mga ka-reaction na si BBM. Oy, BBM, nasan ka? Naku po, mga ka-reaction, nawawala si Bongbong Marcos. Ano nangyayari? Sino nagpapatakbo sa ating bayan? Naku, mga ka-reaction, nagpapatakbo ba mga Remula? Oy, John Vic, minsan daw gwapo ka, minsan gwapa. Ipakita nyo si BBM. Napapagligiran ka namin. Men. Oh, meron daw medical report. medical report. Medical report at sinasabi Ito po si Kato Nieta na ano po, nagalit po siya. Nagalit po dahil marami po ang natutuwa sa pagkaka-hospital ni BBM. Ikaw ba naman, Kato Nieta, hindi ka ba naman matutuwa na na-hospital si BBM? Dapat matuwa ka. Bakit? At least mapapagamot siya. At least gagaling siya. Di ba? Bakit kayo nagagalit kung ang buong Pilipinas ay natutuwa dahil itinakbo sa ospital si Bongbong Marcos? Dapat kang matuwa, tinakbo sa ospital. Hindi siya pinabayaan sa Malacanang at doon siya madedo. Di ba? Ngayon nagagalit itong si Kato Nieta, bakit daw maraming tao ang natutuwa sa pagkakasakit ni Bongbong Marcos at dinala sa ospital? Siyempre matutuwa ang buong Pilipinas. May sakit si Bongbong, unang-una natutuwa sila. May sakit si Bongbong. Pangalawa, natutuwa sila, tinakbo sa ospital para matagal siyang nakaratay, gano'n. Hindi siya kagad mamamatay, gano'n yun. Kaya natutuwa ang lahat ng tao para mapagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan balang araw. Well, hindi sila, alam mo, Kato Nieta, dapat natutuwa ka rin may sakit si Bongbong Marcos at itinakbo sa ospital. Ang mahirap, may sakit, hindi itinakbo sa ospital. Hindi niya papagbabayaran ng kanyang mga kasalanan sa kulungan. Pakinggan po natin si Kato Nieta. po dun sa report, pinapantuan, tuwa yung iba. Oo. Yari na, sabi, yari na. Ganun. Matotodas na raw ang Pangulo at hindi nga daw makaharap ng live sa Teka lang, Oo. ulitin natin ha. Nagagalit po si Kato Nieta dahil marami ang natutuwa na si Bongbong Marcos ay dumurugo ang kanyang wet packs, ang kanyang tumbong. Alangan naman hindi dudugo yan. Papasok mo ba naman yung napakalaking saging ni Mr. Tubig? Ikaw naman, Tonyeta. Hindi mo alam yun. Kalat na yun. Silang dalawang mag-asawa. Di umano. Pero hindi ako naniniwala dun. Hindi ako naniniwala si Bongbong Marcos yun. Di ba? Joke lang. Ito, Kato Nieta, anong masasabi mo? Bakit nagagalit ka na ang buong Pilipinas ay nagpupugay dahil may sakit si Bongbong? Nagsasaya ang buong Pilipinas. May sakit si Bongbong dahil dinala sa St. Luke. Di po ba? Tama lang yun. Ay, nagkasakit. Dali natin sa St. Luke. Yay! Gagaling na siya. Ganun yun. Hindi mo naintindihan, Kato Nieta. Masyado kayong nega. Kayo mga supporter ni Bangag. Masyado kayong nega.
Di ba ito, pag nga po natin si Katunyata, mga reaction ha? Umiyak si Katunyata eh. Meron daw, Medical report. Medical report. Medical report. At sinasabi po dun sa report, tuwa yung iba. Yari na. Sabi, yari na. Ganun. Matotodas na raw ang Pangulo. At hindi nga daw makaharap ng live sa taong bayan. Ay mga ganun. Meron pong lumaganap na medical report na ito. Kayo ba'y kasama sa mga nakatanggap niyan? Ako, nakatanggap ako niyan kumbatsero eh. Ako, kumbatsero, nakatanggap ako. January, malabo 25 ba ito? 26. 26. May oras pa eh. Saka maganda pagkakagawa, sa totoo lang. Sobrang ganda ng pagkakagawa. Pati birthday na meron eh. Kompleto. At meron akong napansin dun sa medical report na yun. Itanong natin, ba't ba namamay pa itong makakausap natin? Naiinitan. Naiinit